Magandang umaga mga Ludis, kumusta kayo? So ito naman tayo mga Ludis. So tuloy pa rin sa pag-welding ng pipeline na to. So ito, malapit na tayo matapos. So ito na lang, mula dito hanggang dyan. And then doon sa dulo, meron pa doon namang natitirang mga 20 joint pa. So ito yung mga tinira natin yung mga nakaraan. Ayan. So nung nakarang vlog natin, ayan, kita yung welding natin yan. And then yung dulo niyan, baba. Yan. So, andito na tayo. So, magsasalubong na sila dito. And then, yung mga nakarang araw, ito rin yung mga tinira natin. Makikita nyo sa vlog. So, di ba dito guys? Schedule, standard to, schedule 40. So, kung magtatanong kayo bakit ako naka-harness pero nasa lupa naman ako. Dito kasi sa kabila guys, nakikita nyo bangin yan. Ayan. So, dito, may mga joint tayo dito hinihinang. Kaya kailangan natin mag-harness guys para safe pa. Kung sakali mang wag naman sana Lord, ngayon ba, para may safety harness. So sa ngayong araw, ito yung ating wieldingin. Yan. So nakarang Sabado, naratasan ko siya ng kaunti dito kasi mabigat to. Hindi pa kasi complete yung support. Bale, temporary lang itong support na to. Pero kailangan matibay itong joint na to. Kaya yung kalahati, naratasan na natin yan. So para matibay ba. So dito sa ilalim, hindi pa, kabilaan hindi pa. So ngayon itutuloy natin to guys, full wheel natin to. Yan, sa magubot pa rin tayo. Yan. Grabe ang lamok dito guys. Matitigas dito ang lamok. Ang lakas mga gat. Patapang ang lamok dito eh. So ito yung welding na machine natin guys na ginagamit oh. Lackerman. So TIG and arc to guys combination. So ito nakaset sa TIG to arc. So ang max na ampere nito hanggang 60 lang kaya hindi natin masyadong mabilisan kasi ito lang talaga yung kaya niya. Especially pag nag-hot pass, mas maganda, mas malakas power. Para siyempre, mas mabilis and then mas madali matapos ang ating mga takalawis. So kung dyan lang ako guys, hindi ko sinasagad, nagbabawas na ako ng hanggang 58 mga pala. Para hindi naman masyadong mahirapan ang ating uh, welding machine. So napakalit lang nito pero okay na rin, matibay naman. Ito yung ginagamit ko dito. So napakadami ko ng welding dito. So pag nasusobran siya sa init yun, nagtitrip lang siya. Pero patayin mo lang, hindi dumaan mo ng konti. Pahingan mo ng konti, okay na naman. So bago kami nagsisimula guys ng trabaho, binubumbahan ko siya ng tubig yan. Itong hose na to, water hose. So binubumbahan ko siya sa may part na may pinag-buildingan ko. Kung makapansin nyo, basa yan. Kasi binumbahan ko siya ng tubig. Para pag ako nag-grind, hindi mag-spark o hindi magliyab ba yung mga dahon na tuyo. Kung mapansin nyo, tuyo na yung tuyo yan guys. Ito basag-basa dito kasi binuhusan natin siya ng tubig. So sa mga susunod na araw, titirahin pa natin to yan. So pagkatapos nito, yung linya dito do kabilang dulo, tapos na yan hanggang doon. So doon naman tayo sa, kung mapapansin nyo yung mga unang araw ko ng pagbablog dito, yun ang pinakaunang araw na pinag-buildingan ko doon sa side na yun. So ngayon, pagkatapos nito, itutuloy natin. So tuloy lang update guys. So ito, medyo mahirap to. Ito yung pinaka part dito na mahirap kasi walang scaffold dyan sa baba, tapos malalim. Ang gagamitin ko lang hagdan. Kaya tumat scaffold talaga tayo dito guys. So sisimulan kasi guys. So hanggang sa muli guys. So baka nyo, titry natin ito.